Char! Hello mga kababayan, this is Roy and you are watching again my short vlog. Yeah! Finally, meron tayong bagong vlog for this month of July. So today is July 11, 2025 and 6:30 na po ng gabi. Ngayon, dito sa Croatia, magdi-dinner na ako and kakatapos ko lang mag-live. So as I promised before I ended my live a while ago, ay gagawa tayo ng isang short vlog for today. So, I decided na gumawa ko ng Q&A vlog for this short episode. But as you can notice, diba, iba na ang ating background. Yes, dahil tayo ay nasa bagong accommodation na. I'm not sure if dito talaga ako mag-i-stay, pero hindi ako makapagawa ng accommodation tour kasi hindi naman ako sure kung ano ba mangyayari sa akin. Yeah. Anyways, ayan, ipupush natin ang ating bagong vlog for today while having dinner. Yes, meron tayo ditong kanin, bahaw, tokwat baboy, at syempre, ang lagi ko kasama sa pagkain, chips. Kailangan ko ng chips. Yes, at syempre, ang ating tubig. Ayan, ang ganda ng ating setup for today. Gusto niyo ba yan? Ayan. So, that will be our topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 12,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy po nanonood at sa mga hindi po nag-i-skip ng ads sa mga videos na ginagawa ko dito sa ating channel. Thank you so much. So before tayo magsimula, syempre magkamustahan muna tayo. Kamusta ang inyong season so far? Kamusta ang mga bagong dating dito sa Croatia? Kamusta ang inyong mga trabaho? Oo. Ako, if you will ask me, kamusta ba ako? Okay pa ba ako dito? Siguro 1 out of 10, nasa number 6 ako. Yes, nakakapagod talaga. Dumagdag pa tong bahay. And, ayun. Good thing na lang talaga ay nagkaroon kami ng mga working students. Kasi nakabakasyon ngayon ang mga estudyante. Yeah, so may katulong na ako sa trabaho. Thank you, Lord. At, syempre, hindi pa rin mawawala yung, alam mo yun, talagang dumami man kami, dagdagan man kami ng tao, ay dumagdag din talaga ang mga trabaho. Yeah, ang daming delivery every day. And shout out po pala sa mga namit kong mga kabayan this past few days, even last month. Ayan, I'm happy guys na you are finally here in Dubrovnik. Maraming salamat po sa mga bumibisita po sa work, kahit short chikahan lang. Ayan. And welcome po. Enjoy your first season dito sa Croatia. So, meron tayong bahaw dito, kanin, at syempre, ang ating tokwat baboy na ulam. So, habang tayo ay nagbabasa ng ating mga katanungan, mula sa ating channel, guys, sasagutin natin yan. Again, disclaimer lang, hindi ako expert, hindi ako kabihasa sa mga batas. I will answer these questions, guys, based sa knowledge ko, based sa mga nalalaman ko. Okay, walang halong eklabu, cheche-bureche. I will answer all of them hanggat sa abot ng aking makakaya. Okay, so katama muna kumain. Sasandok tayo ng ating ulam. And hindi talaga ako makapag-content kasi wala rin akong wifi dito sa bahay. Talagang data lang talaga ang gamit ko. Oo. At yung last vlog ko ay umabot talaga ng isang araw bago ko siya ma-upload. Nakakaloka. Ayan, ang ating tokwat baboy. Namiss ko tokwat baboy. Isko. Ayan. So, 10 tanong ang aking kinuha sa YouTube, guys. Sagutin natin yan. Ngayon na kaagad, oo. And hopefully ay makapulot kayo ng konting impormasyon dito sa vlog na to, sa tanong na to. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama, 10. First question from Kuya Romel Agoot. Ayan, kabayan. Possible ba maging legal ako dyan sa Croatia pag na-cross country at hindi ako nag-resign dito sa company namin sa Hungary? Complete requirements naman. Thank you. Okay. To be honest, kuya, hindi ko po alam. Pero, ang dami naman gumawa niya na nandito na gumagawa na cross country from Croatia, pumunta ng Poland, ganagana, so safe naman sila. So, siguro, yes, baka oo, magiging legal din naman kayo. Basta mag-prepare lang kayo ng police clearance kung saan kayo magkagaling. Let's say sa Hungary, diba? Maghanda kayo ng police clearance na Hungary kasi hihingiin po yan dito. Kung meron kayong mga kakilalang pwede mag-sponsor dito sa inyo, go! Basta huwag nyo kakalimutan ang inyong police clearance from Hungary. Okay?
And wag na kayo mag-agency kuya kasi gagastos pa kayo, diba? Nasa schedule na rin naman kayo. Humanap kayo na pwede yung nakakilala nyo dito or na employer dito na pwedeng mag-sponsor sa inyo for your transfer from Hungary to Croatia. Okay? From third Lipsy to 4 to 5. Ayan. 8 months na waiting po ako sa working permit pero 2 years na contract. Wait lang, pasubo muna ako. Pasubo. Ayan. Ang tigas ng bahaw. Tigas ng bahaw. Um, 8 months. Matagal talaga guys ang 8 months. Tagal na mag-release ng mga working permit na yun. And ang reason dyan ay restrictions pa rin. Wala na akong ibang nakikita ang dahilan bakit ang tagal lumabas ng mga working permits. Restrictions lang po talaga. And kung ang contract naman ninyo ay 2 years, di ba? Kung yearly job kayo, okay lang yan. Pero for those applicants na naghihintay na kanilang mga working permits, half season na, di ba? O September, August na maya-maya, ang bilis ng panahon na while lumabas na kaagad ang inyong mga hinihintay. Huwag kayong magalit sa mga agencies or employers ninyo kasi hindi talaga nila hawak kung kailan lalabas ang inyong mga working permits at visas. Again, due to restrictions. Okay? Restrictions po ang dahilan. Next question. From Rose Laura. Ayan, be, baka matulungan mo ako dyan. 3 years experience sa supermarket, Jollibee at SM. So, I will assume na ikaw po ay nasa Pilipinas. Okay? Check nyo guys ang Premier Global Recruitment. Shout out sa mga namit ko kabayan under Premier Global. Yes, baka naman, oo. And also, pwede kayo makahanap ng mga legit agencies sa atin. Punta kayo sa www.workabroad.ph or www.dmw.gov.ph. Again, hanapin ninyo hanggat maaari, hanggat kaya ay yearly job. Yung tuloy-tuloy na trabaho dahil ang hirap po magpalipat-lipat ng employers. Lalo na ngayon, mga change employer na rin, kahit ganun lang ay medyo matrabaho na rin. May kakilala ako dito. Napupunta ng police, mag-inquire, ayan kung ano naman kailangan gawin. So, yun, as much as possible, yung tuloy-tuloy na trabaho ang inyong hanapin. Okay? Next question from Sir Flor G. Sir, ask ko lang, magkano na po ang gross ngayon sa Croatia? At magkano nagiging net? Salamat po. Ang basic minimum wage po ng Croatia ay nasa 970 euros gross. So, may katas pa yan. It depends. Di kasi ako sure, guys, kung magkano yung net na titira. Usually, 800. Pero may mga sumasahod dito ng 750 net. But don't worry, guys. Libre ang accommodation, transportation dito. Usually, kung kayo ay nag-work sa mga restaurants, hotels, libre ang pagkain. Case-to-case basis lang kung tatanggapin ninyo yung ganong offer. Kung kayo ay nasa Pilipinas, go! Ang hirap hanapin ng ganyang klaseng sahod sa Pilipinas. Kung kayo ay magagaling ng Middle East, pag-isipan ninyo ng mabuti. Okay? Sabi ko nga sa previous vlog ko, ang hirap ipagpaliwanagan yung mga galing ng Middle East na pumipirma ng contract pagdating dito nagreklamo ng mababa ang sahod. Okay? Again, pag-isipan ninyo ng mabuti. I understand na hindi talaga worth it yung pagod sa sahod, pero yun kasi yung pinirmahan natin. Okay? Pag-isipan po ninyo ng mabuti. Next. Indeed, know your priorities first and the main reason why you want to work overseas. And please be clever in every decision you make. Don't be impulsive. Remember, your head was made on top of your body. Okay? From Joyce Moreno, 3895. Ang context ito guys kasi, gumawa ako ng short vlog about sa comment ng isang kabayan about sa mga libreng o kung may bayad na bembang dito.
Di ba? So, sabi ko nga, walang akong pakialam kung ano yung mga gusto ninyong gawin sa katawan ninyo, kung ano gusto ninyong gawin after your duty, kung ano yung priorities ninyo, humanap ba kayo ng mga jojowain na asawahin dito. Wala akong pakialam sa inyong mga plano sa buhay. Sa akin lang, kung ang habol ninyo ay bembang dito sa Croatia, at naghahanap kayo kung tatanong kung libre ba o may bayad ba, di ba? Well, guys, hindi ko po alam. Okay? But always, sabi nga ni ate, know your priorities and your reasons. Bakit kayo pumunta ng Croatia? Okay? Again, labas ako sa mga kung anong desisyon ninyo. Pero, alamin niyo mo, doon muna tayo sa work. Mag-ipon muna tayo ng pera. Oo, pang sustento sa mga pamilya sa Pilipinas, pang ipon, pagpapundar ng bahay, kung ano man ang gusto ninyo magawa, di ba? Yun muna ang ating priority. Oo, tsaka na yung mga eklabutsa, syabula, yung mga kembot-kembot, mga bembang-bembang na yan. Oo. Kasi, naku, ang dami na mga naging issue dito ng mga Pilipino. So, ingat-ingat lang. Okay? Next. Walang age limit dito sa Croatia kasi maraming mga senior ang nagtatrabaho pa din dito. Diyan lang sinasara sa Pinas yung may sinasabing age limit from poging alanganin. Ayan, totoo naman. Dito guys, senior citizen nakikita mo nagbubuhat pa rin. Babae, lalaki. Lahat dito, walang discrimination sa age. The reason why may age limit sa Pilipinas, wag yun namang masamain din naman ang mga agencies na may age limit. Ang gusto lang naman nila ay makapag-hire sila ng qualified worker na alam mo yun, hindi makaka-apekto yung health nila kapag nagtrabaho sila dito. Alam nyo, ang trabaho sa Croatia, ibugbugan din. Physical, di ba? So, at somehow, timbang yan, balansin lang natin yung perception natin na, ay, bayan, ang arte-arte sa Philippines, ganun-ganon. Pero, yun nga, sabi ko nga, may mga dahilan bakit meron tayong age limit sa atin. Diba? Yung health lang talaga. And also, sa mga aplikante sa Pilipinas na napasok na sa age limit, sabi ko nga, if you know na you have enough experience sa position na a-applyan ninyo, and napasok kayo sa age limit, mag-apply pa rin kayo. Kasi yung experience ninyo ang panglaban ninyo para kayo ay makapasa sa interview ninyo sa employer. Yes. Okay, next. From Lady Lian Akrakas 3870. Good day po. Ask ko lang, malaki po ba talaga ang gastos sa punta Croatia? Like, aabot ng 300,000 pesos. Napaka-over ng 300,000 pesos. Speaking of placement fee, may nag-comment din sa live ko kanina na merong consultancy sa Middle East na tumawag sa kanya, nag-offer ng working permit kahit si aplikante ay nasa Pilipinas. Okay, doon muna tayo sa placement fee na 300K. Napakamahal po ng ganyang pera. If I were you, i-invest mo muna sa business. Diba? Kung hindi problema sa inyo ang pera, kung kayo ay anak ng napakayamang talagang tao, go! Mag-apply kayo 300,000 placement fee. Pero kung ang 300,000 po ay ipangungutang pa ninyo, taon niyo pa po bago mabayaran ng 300,000. Okay, pag-isipan ninyo ng mabuti. Napakamahal ng placement fee at hindi kayo sasahod ng 300,000 in 1 month. Iipunin nyo talaga yan ng bonggang-bonggang taon-taon bago nyo mabalik yung ginastos ninyo pa po ng Croatia. Hindi lang kung placement fee lang to 300,000 na. Kung kayo ay cross-country, sagot nyo ang plane ticket. Diba? Visa processing. Napakadami pa. So, over po ang 300,000 pesos. Now, yung sabi ko kanina na mayroong consultants sa Middle East na nag-offer ng working permit while si aplikante ay nasa Pilipinas, wag po kayo mag-a-apply sa mga ganyan. Okay, shout out sa mga consultancies na nasa Middle East na tumatawag sa mga aplikante sa Pilipinas. Alam nyo na desperate ang mga kabayan sa Pilipinas na makapag-abroad. Utang na loob, wag na kayo mangloko ng kapwa. Okay, napakalaking pera ang sinisingil ninyo. Wala kayong registration, lisensya sa Pilipinas para kayo ay makapag-hire kahit pa ang office ninyo ay nasa Middle East. Okay, sa mga kabayan, huwag kayong mapapabola, huwag kayong may excite na ganyan to, ganyan dito, ganito, sa sahuri mo, ganyan. Huwag. Okay? Huwag kayong mag-i-invest sa mga consultancies na yan na nasa Middle East habang kayo ay nasa Pilipinas. Huwag niyong subukan. Okay? Nako, naloka ako sa inyo. Oo.
Hindi sa mga kabayan na, kasi hindi ko masisisi yung mga kabayan talaga na talagang desperate na makapag-abroad. Doon ako naiiyamot sa mga kabayan mismo na nag-work sa mga consultancy sa Middle East. Alam nyo yan, te, na kung sinasabi ko sa inyo, Ruby. Shout out sa Northway Migration Consultancy. Oo, ibalik nyo ang 150k ko. Oo. Pera pa ng mga magulang ko yan. Nakakaloka kayo. Ayan. From Sir Bart Castillo. Next tayo, guys. Until now po ba, same work ka pa rin po ba? Salamat. Nasa Croatia po kasi ako ngayon. Yes, pangalawang season ko na po dito sa supermarket. So, oh my God, next year mag-aapat na taon na tayo. Grabe. Hindi ko talaga sinukat akalain na tatagal ako ng ganong katagal dito sa Croatia. Humaba na yung buhok ko. Nandito pa rin ako sa Croatia. Yeah. So, nakakaraos naman ako. At saka yun nga, siguro padalawang season ko na rin to, pa-Juliet lang naman yung ginagawa ko. Pero nakakapagod din talaga. And good thing lang talaga nagkaroon kami ng working student. Kasi may katulong na ako sa trabaho. Hindi na ako kailangan magmadali. Minsan, although mayroon pa rin yung sense of urgency. Pero iba yung tipong nahahari talaga yung katawan ko. Although ako naman ay nagkakaha, nagpapaleta, nagre-refill, anik pa kung ano-ano pang ginagawa ko. Pero hindi na yung at least nag-iisa lang ako before, lagi naka-duty. Ngayon, at least may katulong na ako. Okay? So, kung kayo po ay may balak magtrabaho sa supermarket, ayan, search nyo na kung kayo nasa Croatia na. Sa screen mo, ipusaw, hanap kayo dyan ng location, tapos prodabas yung hanapin din yung position, mga salesman. Go. Okay? Ayan. So, last two. From Sir Jeffrey Iloco 4034. Good day. Ask ko lang po kung kailangan ko pa ba mapaverify ng contract dito sa Croatia. Magbabakasyon ako sa Pinas. Thank you, Idol. Thank you, Kuya. Ayan. Kung kayo po ay galing ng Pilipinas and same employer pa rin kayo na uuwi kayo ng Pilipinas, I think hindi nyo na po kailangan magpa-verify ng contract. Pero kung kayo po ay galing ng Middle East, tapos hindi kayo verified, kailangan nyo magpa-verify guys sa tawag dito, Migrant Workers Office, meron ako sa Google sa Austria. So, I will put on the screen yung email nila. Ito pong email nila, guys. Ayan. Ano bang email? Wait lang po. Hanapin natin. Ito. mwo_vienna.croatia bmw.gov.ph. Kay requirement lang dyan, employment contract, visa, residency card, passport, business company, license. So, tinanong ko sila before kung kailangan ba naka-English version yung contract. Yung employment contract po, need the English translation. Makakahin kayo sa employer nyo. If none, Google Translate will do. Diba? As in, thank you so much po. Ayan. Just make sure na isama nyo sa pag-upload yung original contract nyo po. Salamat. Salamat po sa MWO Vienna Austria for responding my message. So, inaantay ko lang talaga. Siguro mag-review na lang ulit ako bago ako pa-verify ng contract kasi wala pa ako balak umuwi ng Pilipinas this year at kailangan ko pang kumayo ng bonggang-bongga. Yeah. So, thank you ulit po, sir, sa mga taga-MWO Austria po. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo at salamat po sa pag-a-assist ninyo sa mga kabayan natin dito sa Croatia, sa amang part ng Europa yan. Maraming salamat po. And last question natin, guys. Since short vlog lang naman to, ask ko lang, Lodi, kung may placement fee ba sa Premier Global at magkano aabutin? May age limit ba? 6 foot tall ako, well-built, 48 years old, dating waiter sa Abela Catering Service of Dubai, UAE. Pero nandito na ako sa Pilipinas since 2021. Nakalimutan ko, dapat ba naka-apostle na ba kagad yung mga documents bago magpunta sa Premier? At kung mag-factory worker, kailangan po ba ng experience? Waiting for your kind reply, Lodi. Ang alam ko guys, naglabas ng bagong update ang Premier Global doon sa mga gustong mag-apply. Yeah. Wait lang. Starting July 14, 2025, Premier Global Recruitment will no longer accept applicants without complete requirements of documents. I-search nyo sa Blue App ang Premier Global Recruitment Agency.
hanapin ninyo yung mga list of requirements na hinihingi nila, and based sa knowledge ko, NBI lang yung pinapa-apostil nila, and your school credentials. I don't know, hindi ko na sure. I-search nyo sa Blue App, sa Facebook, ang kanilang mga requirements na hinihingi. And ang placement fee po ay yes, merong placement fee. Usually, ang placement fee ay equivalent ng 1 month salary offer, excluding pa yung mga medicals ninyo, visa processing fee. So, maghanda kayo ng at least siguro 100K kung kayo ay magagaling ng Pilipinas. Kasi, magastos po ang pag-apply. Okay? So, yun lang. Good luck sa inyong future applications, kuya. And I hope na makuha mo yung trabaho gusto mo dito sa Croatia. Hindi na ako nakapagmukbang, guys. Nabi ko ng kuda sa inyo. Pero, at least nakapaggawa tayo ng bagong vlog. And thank you so much sa pagsama sa ating short vlog for today. And I'm really looking forward na makapag-talk show ulit tayo sa mga kabayan natin, especially sa mga bago dating po dito sa Croatia. Good luck and welcome po sa Dubrovnik, sa mga kabayan na bumibisita sa work. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo machika talaga ng bonggang-bongga. Kita nyo naman nangyayari sa tindahan. Napaka-busy ng inyong lingkod. At yun nga, hindi na ako nakakalabas. Hopefully, one of this is a day off ko. Ayan, mag-vlog tayo, lalabas tayo po tayo ng Old Town. Kasi 2 araw ko nakapahinga. Pinagpahinga akong 2 araw ng amo ko. Dapat lang naman 3 araw yun. Ayan. So, thank you so much po sa pagsama sa ating short vlog for today. And if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo, yan ang ating maging next content dito sa ating channel. Again, guys, thank you so much. And please subscribe and help me to reach 12,000 subscribers. And please don't skip ads. Congratulations! Best of luck sa mga naghihintay ng mga working permits and visas. And I'm really looking forward to meet you all po dito sa Croatia. So that's all for today, and I will see you on my next vlog.